Hello po, good afternoon. Ito po, meron po tayong bagong inventory from Durabile. May mga available units po tayo ngayon sa Elliston Place. May mga lot only din po dito sa may Wellington Place. Kaso lang yung TCP niya is 2,079,000. Tapos sa Antipolo Brittany Executive Homes, may lot only din po, 227 square meter. Ang TCP niya ay 6,356,000. Gulat ako sa presyo ko Tapos sa Queenstown Heights sa may Better Living, Parañaque City po, may mga lot only din pong available. May 136 square meter, 170, 271, 104. Ano po yan, mga naka-Hamilton financing or in-house financing kasi ang in-house po sa kanila, hindi po in-house ang tawag, Hamilton financing. Yan po yung mga available lot only natin. Itong mga ano po na to, tawag dito, itong inventory na to, available po ito ngayon hanggang sa susunod na Thursday. Unahan po yan kung sino makapag-reserve. Ito po, madami tayong available ngayon sa Elliston Place na mga kinoconstruct. Meron din po tayong 4 na unit na ready for occupancy. Pero mas maganda po talaga, masasuggest ko kung kukuha kayo sa Elliston Place is mas maganda po yung ready for occupancy na kasi medyo matagal sila mag-process ng turnover. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Ito po yung ngayon, presyo po ng Elliston Place. Dati nag-start lang to ng mga around 1.1 1.5M. Nasa 1.5M lang po ang starting price nito before. Ngayon, grabe, laki na ng itinaas. Ito yung regular price po ngayon is yung mga regular unit po, Mia regular, ayan 3,630,000 na yung total contract price niya po. Ayan, yung lot area niya is 48 square meter. Tapos yung floor area niya po is 54.35. Ayan, 79.60 po yung improved area ng buong ng bahay. Yan. Yan po yung niya, total contract price. May dalawang klaseng financing po tayo dito. Yung Hamilton financing or in-house financing po nila yon. Then may bank financing po. Ayan. Let's go. Saan na tayo? Dito tayo mag-focus sa regular unit, sa Mia regular. Ang total contract price niya is 3,630,000. Then may processing fee po na 250, kaya yung total package price niya is 3,880,000 po. Yan po yung total package price niya. All in na po lahat yan. Kasama na yung tubig, kuryente. Tapos ito po, kung magha-Hamilton financing tayo, yung sa Hamilton financing po, pwede po siyang dito basta kaya mo pong bayaran, wala pong required salary. Basta may trabaho ka at kaya mo pong bayaran, pwede ka po makapag-avail dito. Ito lang, yun lang ang kagandahan sa Hamilton financing. Ito yung niya, ang reservation niya po is 20,000. Yung down payment po ng Hamilton financing is 15%. 15% down payment. Sa regular unit po is 582,000. 582,000. Tapos yung reservation niya is 20,000. Bali yung magiging down payment or equity mo for 12 months is 46,833.33. Yung 582,000 na to, yun po yung ileles po yung 20,000 dyan na reservation, saka po siya i-divide sa 12. Pag dinivide po natin sa 12, magiging 46,833.33 po. Yung magiging monthly po yun Monthly nyo pong babayaran yung 46,833.33, 12 months.
12 months po yun nababayaran yung 46,000. Monthly 46,833.33. Medyo makulit lang ako. Tapos ito po yung 85% balance niya. Mamimili po kayo kung gusto niyo ng 5 years to pay, 10 years to pay, at saka 15 years to pay. Ayan, yan po yun. Dito sa regular, ang 5 years to pay niya po ay 76,738.69 kung magpa 5 years to pay po kayo. Naka 14% interest po yun. Tapos kung 10 years to pay naman is 55,445.83. Naka 16% interest po siya. Then kung i-15 years nyo po, 53,111.69 kung 15 years to pay yung pipiliin nyo po. Maganda dito sa Hamilton Financing kahit wala po kayong income na maipakita, basta kaya nyo pong bayaran yung monthly, pwede po kayo makapag-avail. Dito naman po dito naman po tayo sa bank financing. Ayun. Sa bank financing naman po, yung total contract price niya po is, ulitin ko, is 3,880,000. Yan po yung regular po ha. 880,000 yan yung regular total contract price ng bahay kung regular po. Then, ang down payment niya po, pag ibabang financing natin is 20% po. Bali, 776,000 po ang total down payment. Pwede po natin yan i-cash. Pag i-cash po natin yan, process agad, yun po yung kapalit nun. Then, bago po kayo kukuha ng bahay, i-reserve nyo po muna. Ito po yung unang step. Bali, babayaran nyo yung reservation pay kasama yung requirements. Yung 20,000 na yun, ibabawas po yan sa 776,000. Then, pag binawas po yung 20,000 sa 776,000, i-divide po yun sa 12 months. Ayan o. Bali, ito po yung magiging monthly nyo. Magiging monthly nyo po is 63,000. Monthly pong babayaran yan for 12 months yung equity or down payment. Tapos yung balance po, ipapasok po sa bangko. Sa bank financing po, mayroon pong bank charge. May bank charge po na babayaran dyan bago po yan ipoproceed po yung loan. Yung loan nyo po. May bank charge po yan. Kailangan babayaran nyo po muna yung bank charge bago po yun ipaprocess. Pero iba-iba po yung proseso po sa bank charge. Pwede din yan, dahan-dahan nyo pong isasabay sa down payment. Pwede din yan pagkatapos nyo ng equity or down payment, babayaran nyo po ng buo si bangko kung magkano po yung bank charge. Iba-iba din po yung yung amount. Depende po sa bangko. Depende po sa bangko na pagpapasukan nyo. Pwede po yun. May mga naman po, may mga naka-prepared na po yan silang bank, si Jorabil. Mamimili na lang po kayo kung anong bangko po yung gusto nyong pasukan ng loan, ng housing loan nyo. Kaya yun. Yun, natapos na natin. Bali yung 80,000 balance, pag nakabayad na po kayo ng bank charge, ipaprocess na po yun. Medyo matagal-tagal lang po ang antay dito ha. Nagsasabi lang ako ng totoo, medyo matagal po talaga. Kasi minsan yung iba apurado na. Talagang matagal lang talaga kasi depende po sa process yun ng bank. Pag matagal yung process ng bank, matagal din yan bago ma-turnover. Kasi kailangan muna ma-approve po yan bago po ma-turnover yan sa inyo. Then bago po ang turnover, magpapaschedule lang po muna kayo ng ng punching or yung ibibisit nyo po yung unit kung i-accept nyo na po ba o hindi pa. Kung mayroon pa kayong gustong ipagawa pero usually hindi rin nila ginagawa. Hindi rin nila ginagawa. Kung nagmamadali ka, ikaw na lang maggawa. Lalo na kung kunting mga kunting
Problema lang naman na kaya nang gawin. Ikaw na lang gumawa kasi ang tagal po talaga nila mag-asikaso. Sasabi lang ako ng totoo. Ayun. Kung ano po, kung sa bank financing po, naka 8% po yan per nakalagay. Yun po yung unang-unang ano ng bangko. Pero, hindi po yan naka-steady po ng 8% ha. Lalo na kung ano kayo, kung yung i-aabil nyo is yung yearly po ang ano, nakalimutan ko ang tawag dito. Yung yearly po magbabago yung ano, yung interest. Mayroon naman naka-fix. Mamimili po kayo kasi mayroong 3 years fixed interest, may yearly. Kaya yung 8% starting lang po yan. Starting lang po yan para mas maintindihan nyo po kasi para hindi po nabibigla. Kasi unang for example, unang monthly mo, kung naka 15 years ka or naka 20 years ka is ano lang, 41,000. Eh, magugulat ka, ay 25,963.10. Ito yung sa 20 years kasi naka 8% lang po yan. E paano kung tumaas po yung ano ng bank, ang interest ng bank, kaya tatas po yan, aabutin niya ng mga 30,000. Yun, inaano ko lang po, advance ko na pong sinasabi para may idea kasi yung mga ibang ahente hindi po sila talaga nagsasabi ng totoo kung ano pong ano. Sa bagay ako kasi alam ko na yung takbo ng flow ng ano ng sa pagdating sa mga financing. Ang meron lang po tayong fix na monthly is sa Pag-ibig, pero pagdating po sa bank financing nagbabago-bago po ang monthly nito, kaya yung monthly nyo for 1 year, kung mag-aano kayo ng yearly, mag-aabil kayo ng yearly, expect nyo na po, for example, kung 20 years to pay po yung inabil nyo na 25,963.10, hindi po yan yung ano mo, hindi po ito yung magiging permanent monthly amortization mo. Mag-iiba po yan. Depende po sa interest rate po ng bangko. Then, wala pong bumababa dyan sa 8%. Yan na po yung pinakamababang rate ng ano ng bank. Pero mayroong mga ibang bank na mayroon nang naka-fix na po. Meron din mga ganyan. Ito, pag yung inabil mo po is sa bank financing is 20 years to pay, bali magiging monthly mo sa amortization mo is 25,963.10. Ang kailangan po na basic salary requirements po dito is 86,543.67. Pag hindi po pasok yung basic salary income nyo po dito, pwede po kayong maghanap ng ka-co-borrower or ka-combined salary para pumasok po sa 86,543.67. Pero yung pagdating po sa requirements nun, kung ano po yung requirements ni principal buyer, same din po si co-borrower. Parehas po kayo magsasubmit ng requirements. Yun po yun. Yun po yung ano ng co-borrower. Pag may, pwede, kahit kaibigan po, pwede po mag-co-borrower. Kaibigan, parents mo, pwede, kapatid. Kaso kung sino po yung mas matanda, doon po magbe-base yun ng ano, magbe-base kung ilang years ang pwede nyong ma-avail. Kasi pag medyo may edad na, mas iikli po yung terms. Pag maikli po yung terms, mas mahaba po yung mas malaki po yung required salary. Yun po yun. Mas tataas po yung required salary. Mas mahaba ang term, mas mababa ang required salary. Yan, pansin nyo po, di ba? Ito, for example, 5 years. 5 years lang ang kukunin mo. Yung monthly amortization mo, monthly is 62,937.93. Ang required income or required salary mo is 209,793.09. Tapos kung 10 years, 37,660.09. Ang required income mo naman ay 125,533.62. Diba? Mas humahaba po yung term, mas bumababa yung required salary.
Kaya dito pagdating sa 20 years, ano na lang po, 86,543.67 yung magiging required income. Pwede po may ka-combine para pumasok po yung income nyo kasi hindi po talaga ma-approve. Hindi po talaga i-approve ni bank or ni Pag-ibig or sa sa Hamilton Financing or in-house, walang problema. Kaso nga lang medyo mataas lang yung yung interest niya po. Pero pagdating dito, medyo lang, mababa lang. Kasi pag pag in-house 18% eh. Kaya magkano magiging monthly mo niyan? Kaso lang, walang problema sa documentation. Basta may valid ID card, kaya mo bayaran, pwede ka po makapag-avail. Ayun, may mga available po tayo na mga ready for occupancy. Yan po, mga 100% na po. Ayan, 100%. Apat po yan na RFO. Ito naman, sinisimulan pa lang yung construction po nito mga 3.87%. Ayan po. Ayan po yan. Para may idea kayo. Ayan. Yan po yung Elliston Place. Sorry. Elliston Place po. Yan po yung inventory ng Elliston Place. Meron din po tayong sa Hamilton Executive. Check natin. Ayan. Ito yung Hamilton Executive. Yung mga regular niya is Amanda Regular. Yung lot area niya is 50 per square meter. Yung floor area niya is 63.25. Yung total improved area niya is 94.75. Ang total contract price niya po ng regular is 4,616,363.63. TCP lang po yun hindi pa total package price. 5M po yung kasama na yung processing fee. Kasi sa processing fee, nandiyan po yan yung sa documentation, tapos process po ng title, yun. Kaya po may processing fee. Bali, ito po yun. Total package price ng sa Hamilton Financing is 5,078,000. Ano na po ito? Complete turnover na po yan. May mga kwarto na po yan paglipat nyo. Kompleto na po lahat. Wala na po kayong ipapagawa. Depende na lang sa inyo kung gusto nyo pa kung mas pagandahin po pwede. Ayan. Yung sa Hamilton Financing, 15% po yung down payment. Bali, 761,700 po yung down payment. Tapos reservation niya is 20,000. Ililis po yan dun sa 761,700. Di ka nga computing ko kung tama yung sinasabi ko. Kasi usually nililis po talaga yung DP. Mayroon din kasing developer na hindi nililis yung down payment sa yung reservation fee sa down payment. 761,700 less 20,000 equal 741,700 divide 24 months. 30,000. Ayun, nakales nga po. Yung 20,000 na yan, yung 20,000 na reservation is nakales po yan sa total down payment. Kaya magiging DP mo for 24 months or 2 taon, monthly po yun babayaran yung monthly for 2 years is 30,904.17. Yan po yung niya, ang babayaran nyo. Pag sa Hamilton Financing po ito. Tapos ito po yung magiging monthly mo. Kung magpa 5 years ka, 103,795.1. 10 years, 74,724.25. Then, kung 15 years, 71,837.66. Kung sa Hamilton Financing po yun. Dito naman tayo sa bank financing. Bali, ang bank financing po, ang total down payment po dito is 1,015,600. Yun po yung DP. Tapos, reservation nyo is 20,000. Ayun, ililis po yan sa 1,015,600. Kaya, tapos i-divide sa 24 months. Kaya, magiging monthly equity mo or down payment for 24 months is 41,400
483.33. Tapos yung balance mo po, yun po yun yung ipapasok sa bank. Same pa rin po, bago po yun i-process, kailangan nyo po muna magbayad sa bank ng ng processing fee. May babayaran po na doon sa bank. Iba-iba din po yung yung amount na babayaran, depende po sa bangko. Iba-iba po ang processing fee doon bago po isimulan i-process ang loan nyo. Ayan, may available po na 5 years, 10 years at saka 15 years and 20 years pag sa bank financing. Kung 5 years ka, ang monthly mo ay 85,128.41. Ang required salary is 283,761.83. Yan po yung magiging required income or salary mo. Tapos, kung sa 10 years naman, 50,938.18. Yun yung magiging monthly amortization mo for 10 years. Ang required income naman is 169,793.92. Tapos ayan, 15 years is 40,122.10. Ang income naman na required ay 133,740.32. Pag 20 years, bakit ganun? 177. Para mas malaki yung income dito. Pag ang sa 20 years, 35,117.10. Ang required salary niya ay 177,057. Ba't ganun? Parang mas malaki yung required salary ng 20 years sa 15 years. Baka nagkamali. Tapos ito po yung construction po ng bawat unit. Yan, tingnan ko nga kung may RFO. Ay walang RFO. Ito po yung unit na available ng Hamilton. Ilan lang to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 unit lang po siya. Yan po, yung isa, itong mga nasa bandang baba, malapit na mag 50%. Yun po yun. Yan po yung mga available unit natin sa Hamilton. Dito po yan sa Imos. Tapos ito naman sa Wellington Place. Tingnan natin kung anong available. Sandra Loft. Mga available meron. Kasi minsan hindi ako nag-check Ayun. Mga na to. Mga ready for occupancy na po. Ito po yung TCP, yung Sandra Loft. Dati ito na binibenta ko na ang TCP lang ito is nasa around 400, 350, 2013. Grabe, million na Magkaano lang po dati yan. Tapos ang monthly niya lang nasa 2,000. Magkano lang yan ang niyan before. TCP. Sa ilang taon lang, ang laki na ng itinaas niya. Ayan. Yung lot area niya po is 36 lang po yan. Yung loft type po ito Sandra with loft regular. Iba-iba din po. Ito may Alicia regular, Sandra with loft, may Erica, Alia. Tatanungin nyo na lang ako kung ano pong gusto nyong anong unit po yung gusto nyo. Pero yung Sandra with loop, ano po yan? Yung mayroon pong taas, nakatukod po sa taas. Bali, yung pinakataas niya po is lang po yun. Parang plywood. Ganun. Pero yung Erica, same lang din to I-check ko na lang kasi medyo nakalimutan ko yung Alicia. Ayan, yung lot area niya is 36. Tapos, yung Alicia is 31.50. Itong Erica yata yung townhouse. Ano na ba yung taas? Hindi, parang kahoy lang talaga ang taas nitong mga to. Yan. Yan yung niya. Yung sukat ng lupa. Ayan, ito. May corner lot to. Sandra with loft. Corner lot. May dalawang corner lot, 59.3 square meter, tsaka 48.50.
Ang TCP niya is 1.3. Mura na yan. Yan, ito na yung pinakamura ngayon. Dito tayo sa Sandra with Loaf na regular. Ang total contract price niya, total package price na tayo para mas mabilis, is 1,113,600. I-reserve mo siya 10,000. Yung 10,000 na yun, ilelesyon sa down payment. Yung total down payment niya lang po is 71,600. Computing ko nga kung tama. Kasi minsan, hindi kasama yung reservation eh. 71,600 less 10,000 equal 61,000 divide 8. 7,000. Nakaless yung 10,000 sa 71,600. Bali, yung total down payment niya ay 71,600. Ililess po doon yung 10,000 na ni-reserve mo. Tapos, pwede mo po siyang i-cash. Pag kinash mo po, process agad. Kailangan kompleto po yung dokumento mo para ma-process din. Hindi rin siya ipaprocess kung binayaran mo nga ng full yung down payment, tapos kulang-kulang naman yung requirements mo, hindi po yan ipaprocess. Hindi po kagad yan ipaprocess. Antayin po muna makakompleto lahat ng requirements. Pwede mo rin po siyang bayaran ng 8 months, payable in 8 months po yung 71,600 less 10. Bali, 7,700 po yung equity niya for monthly for 8 months. Tapos yung loan balance mo, check natin kasi before meron silang Pag-ibig financing. Hindi ko lang alam ngayon kung mayroon pang Pag-ibig. Tingnan ko. Hamilton, halata doon din ang check ng nako. Na nga siya, naka-bank financing at saka Hamilton financing. Ito siguro yung ito it's DMF. Ito yung nakapag-ibig, may Pag-ibig pa rin. Yung yung sa Pag-ibig financing po, naka 6.25% lang, 'di ba? For yan, fixed for 3 years yun. Every 3 years yan siya magbabago. Ayan, ang monthly niya is 6,806.35. Tapos yung estimated monthly income mo, required income mo na kailangan is 22,689.85. Yan po yung estimated monthly. Pero para sa akin, kung mag-a-avail ka kung kaya naman sa Pag-ibig, mas maganda talaga Pag-ibig kasi ang baba lang ng interest kaysa sa bank. Sa sa bank, nagbabago-bago po ang monthly dyan. Kung mag-a-avail ka ng 1 year, buong isang taon, yun po yung magiging monthly mo. Pagka po ng susunod na taon, pag-iiba na po. Kasi kung i-a-avail mo is yung yearly po yung ng tawag dito, hindi siya naka-fix. Meron kasi iba-iba po ang iba-iba po yung ng sa bank. Mamimili ka. Ito naka 3 years siya Based sa experience ko, hindi naman siya nagbabago yung monthly ko, same pa rin. Ayan, estimated siya 22,687.85, pero pwede po kayo mag-Hamilton financing. Ayan po. Monthly mo, ang magiging monthly mo is gano siya? Ayan. 15,000. Tingnan mo. Sa 15 years, 15,000. Pero kung ipapag-ibig mo, ang monthly mo is 6,806.35. Pero pwede na. Kasi ito na nga 30 years to be. Doblehin mo. Kunti na lang. Tingnan ko nga. 6,806.35 times 2. 13,000. Ka pa rin. Lugi ka pa rin ng Magkano yung 15 years nito? Less 15,243.60. 1,630.9 ang difference niya. Makatipid ka pa rin nun, sayang din yun.
Mas maganda, may other way naman para mapabilis po yung monthly. Yung magbabayad ka po sa principal, wag mo nang patagalin ng 30 years. Maganda, kagandahan yung pag naka 30 years ka, if in case na magkaroon ka ng, minsan kasi di natin hawak yung panahon ng emergency, bigla kang nawala ng trabaho or ano, yung 6,000, pwede mo siya magawa ng paraan. Hindi tulad kung ang inabail mo is yung maikli lang yung term, ang hirap gawa ng paraan pag masyadong malaki yung amortization mo. Kasi pwede mo naman pabilisin yan, depende sa'yo. Ano na po lahat tong mga unit ha, mga RFO na po lahat yan. 100% construction. Masisilip na po yan. Sabihin nyo na lang po sa akin kung gusto nyo. Ano tong naka-highlights? Ano kaya tong naka-highlights? Baka naka-hold. Yan, meron po tayong mga available po sa Wellington. Yan, ipopost ko po. Salamat po. Ano na lang po, message na lang po kayo pag pag mayroon po kayong mga nagustuhan. Thank you.